Sasanagutin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinumang responsable sa maling disenyo ng Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela na dahilan ng pagguho nito. May unang balita si Ian Cruz. Believe me, we will find out who is responsible. Mali na nga raw ang disenyo, binawasan pa ang pondo. Yan ang mga puna ni Pangulong Bongbong Marcos sa inspeksyon niyang Kabagan-Santa Maria Bridge sa Isabela na bumigay nitong February 27, wala pang isang buwan mula ng buksan. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan under 1 billion para makamura. Design is really weak. Isa sa ipinunto niya, mali ang ginamit na materyales para suportahan ng tulay. Gaya ng nauna ng sinabi ng DPWH, imbes sa bakal na lubid, solid na diretsong bakal ang ginamit. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Matapos ang inisyal na pagtitipid, bumaba sa 900 million pesos ang gasto sa proyekto. Pero dahil natuklas ang mahina, kinailangan itong i-retrofit, kaya umakyat din sa 1.2 billion pesos ang gastos. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So the whole process is okay naman lang yung construction up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications mali. So this is a design problem. Ngayon, mapapagastos na naman dahil kailangan i-repair ang tulay at tila mababaliwala ang natipid ayon sa Pangulo. Tinipid natin useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Ayon sa project manager, maayos ang pagkakagawa nila ng tulay na aprobado ng DPWH. Meron mga testing yan. So hindi ka makakalusot na maglagay ka na dyan na walang hindi dumaan sa quality control. Isa raw sa naging problema ang paggalaw ng Pier 8 na isa sa mga poste sa ilalim ng tulay. Pero kasama yan sa mga na-retrofit. Ni-review uli ng isang third-party consultant. And they come up the retrofitting works. Parang may tilting na nandun sa kuha na yan. I cannot further explain. Ayon din sa DPWH, hindi substandard ang mga ginamit na materyales. As to substandard, meron naman mga tests done during construction. That is what I was told and seen. Sa Kamara at Senado, may mga resolusyon ng nananawagan ng investigasyon sa pagbigay ng tulay. Ayon sa Pangulo, mahahanap nila kung sino ang responsable sa di umano'y maling disenyo nitong Kabagan-Santa Maria Bridge kung kaya umano ito nag-collapse. Pero sa ngayon, ang mahalaga muna, makumpuni ang nasirang tulay. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Inusisa sa pagdinig sa Kamara ang pagkakaroon ng ghost students o yung mga estudyanteng nakalista sa Senior High School Voucher Program kahit wala namang school record, hindi qualified at hindi naman daw nag-apply sa programa. Yan ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Dahil sa ilang mga kwestiyon, 200 million pesos na pondo para sa Senior High School Voucher Program ang hindi inilabas ng Department of Education para sa school year 2023-2024. Ito ang sinabi ng DepEd sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture tungkol sa umano'y mga ghost student na nakikinabang sa programa. Mula nga raw taong 2021, 55 paaralan na ang inalis ng DepEd sa Senior High School Voucher Program. 12 ang iniimbestigahan ngayon. Yung mga schools po na yon, iba't iba po yung kanilang mga findings. Hindi lang po yung sinasabi nating mga students na wala po sa school records or walang class attendance, but also those who are unqualified na mga voucher recipients. Unqualified because they're supposed to apply via the voucher application program pero hindi po sila nag-apply. The private schools categorize them as automatic grantees. Hindi pa masabi ng DepEd kung ilan ang maituturing na ghost students na napabilang sa Senior High School Voucher Program. Ang voucher program ay ipinatupad para makatulong ang mga pribadong paaralan sa mga estudyanteng hindi na kayang tanggapin ng DepEd dahil sa dami ng mga estudyante at kakulangan ng mga pasilidad.
Ayon sa DepEd, ang benepisaryo sa junior high nakakatanggap ng 9,000 hanggang 13,000 pesos, habang sa senior high, 14,000 hanggang 22,500 pesos. Nitong 2024, 40 billion pesos ang inilaan para sa voucher program ng DepEd. Halos ganyan din para sa 2025. Reklamo naman ng ilang magulang at guro, tila hindi maayos ang pagpili sa mga benepisaryo dahil may nakakakuha raw kahit may kaya naman. Kasi sa school daw nila, paunahan, first 100. Pagka nag-apply ka sa voucher na yon, makukuha na nila. So nakakuha siya. Eh yung iba na walang kakayanan, kawawa naman sila. Dumami rin daw ang mga kadudadudang paaralan. Dumami, no? Well, para sa amin, yung mga fly-by-night, no, senior high schools po, no, na nagkalat, no, lalo na doon sa amin sa Kamanaban. Nag-o-offer pa to ng mga incentives doon sa mga public schools. Bibigyan nilang incentive kada isang ulo na mag-e-enroll sa kanilang high school. It's just because may konti lang po talaga tayong mga private schools na medyo pasaway po, Mr. Chair. We are looking at filing criminal cases. Puna ng komite, 10% lang umano ng mga paaralang kabilang sa programa ang aktual na namomonitor. Ang sagot nila ngayon ng DepEd pati ng PAYAC, they aim na yung objective nila maging 100%. Yun ang moving forward, yun ang objective nila na lahat. I guess sa next academic calendar nila Pero again, imposible naman from 10 maging 100, ano? Pero at least nakita natin may significant increase sana. Tiniyak ng DepEd na pinag-aaralan nito kung paano aayusin ang implementasyon ng voucher program. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Dahil sa matinding init ng panahon, nirekomenda sa mga paaralan sa Iloilo na maglagay ng mga dagdag na electric fan at hydration station. Problema rin ng mga residente sa Iloilo ang epekto ng matinding init sa kanilang mga alagang hayop. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si John Sala ng GMA Regional TV. John? Igan, ayon sa Pag-asa ay posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City ngayong araw. Kaya hindi lang mga tao, kundi pati mga hayop ay kailangan protektahan sa gitna ng matinding init. Inabutan ng news team sa Barangay Lapayon, Leganés si Mang Eleno na inilalagay sa lilim na lugar ang kanyang binabantayang mga baka para hindi maapektuhan ng mainit na panahon. Ang pagpapastol sa mga ito, itinataon rin niya sa mga oras na hindi pa masyadong mainit. Pasulungan lang yung sapat para hindi matapan. Live lang malupog sa init na. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City, Dumangas, Iloilo at Rojas City, Capiz kahapon March 6. Kung ang init na nararamdaman ng tao ay nababawasan sa pamamagitan ng pagpapawis nito, ang mga hayop, limitado naman ang sweat glands. Dahil dito, maaring mapagod ang mga hayop, ma-dehydrate at ang iba naman, maaari pang mamatay. Paalala nito sa mga nag-aalaga ng mga hayop, maglaan ng tubig na maiinom. Para nga anytime nga may uhawon siya, maka-access siya dayon sa tubig. Apektado rin ang matinding init ng panahon ng pag-aaral ng mga estudyante. Ang DepEd Western Visayas nagrekomendang maglagay ng hindi bababa sa 2 electric fans at mga hydration station sa mga silid-aralan. Para sa mga kabataan, para hindi sila mga kabatsyag sa exhaustion, kiti daw mapaang aton sa mga classrooms. Sa Alandoni Memorial Elementary School, wala ni isang classroom na may aircon. Noong nakaraang school year, ayon sa isang guro, maraming estudyante ang sumama ang pakiramdam dahil sa matinding init. Bilang aksyon noon, nagpadagdag ng mga classroom ang paaralan. May nakahanda ring mga gamot para sa mga estudyante. Yung amon nga clinic teacher, kompleto kami da aircon, ang amon nga clinic, kag kompleto gid ang amon nga mga medicine. Igan, inihahanda na rin ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang heat plan para sa vulnerable sectors. Pinaalalahan na din ng publiko na magdala ng payong o anumang proteksyon sa matinding init tuwing lalabas. Igan? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Sa Lunes, March 10 na ipatutupad ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karning baboy. Bago yan, price check muna tayo sa Marikina Public Market sa unang balita live. Bam Alegre. Bam!
Igan, good morning. Para mapababa ang presyo ng pork, ipapatupad ng Department of Agriculture ang MSRP o Maximum Suggested Retail Price. Narito ang add to cart. Madalas na raw ang reklamo ng mga suki ni Erning Centenio sa Marikina Public Market. Mahal na raw kasi ang benta niyang karning baboy. Sa ngayon, 440 pesos kada kilo ang liempo at 380 pesos naman sa kada kilo ng kasim at pigi. Siyempre, budget manahog pa. Ang ganitong hinaing ng mga mamimili ang ilan sa mga dahilan kaya magpapatupad ang Department of Agriculture ng MSRP o Maximum Suggested Retail Price sa presyo ng karning baboy sa mga wet market ng NCR simula sa Lunes, March 10. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel Jr., gagawing 380 pesos ang kada kilo ng liempo at 350 pesos naman ang kada kilo ng kasim at pigi. Konsiderasyon daw ito sa epekto ng African swine fever sa pork industry. Nagsagawa rin ng konsultasyon ng DA sa mga stakeholder kaugnay nito. Ang tindera na si Lilet Panuringan hindi sang-ayon sa pagpapataw ng MSRP. Hindi po, kasi sa amin, namumuhunan, mataas pa. Kasi yung mga bumibili din, syempre hanap nila yung mababang price. Yung ginagawa na lang namin, konti na lang yung kinukuha namin baboy para at least kahit papano makaubos. Pabor naman dito ang mamimili na si Lilia Banaag dahil masakit daw sa bulsa ang pag-budget para sa karning baboy. Sobrang taas talaga po yung kilo ng baboy. Matapos ang implementasyon nito, sasailalim itong MSRP sa review matapos ang isang buwan para malaman ang epekto nito sa mga pamilihan. Ito ang add to cart mula rito sa Marikina Public Market, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa eleksyon 2025, iba't ibang sektor at grupo ang pinuntahan ng ilang senatorial candidate. May unang balita si Bam Alegre. Nakaisa si Senator Bato de la Rosa sa pagdiriwang ng Indigenous People Day sa Tiboli, South Cotabato. Nagpaalala si Senator Bongo sa motorcade sa Pasay na unahin ang kalusugan sa gitna ng init ng panahon. Kasama niya si Willie Revillame na namahagi ng jacket at t-shirts sa mga naroon. Sa Iriga, Camarines Sur, kinilalang honorary chieftain ng katutubong AGTA si Senator Lito Lapid. Si Amira Lidasan nagprotesta sa DOJ para ipanawagan ang pagpapalaya ng political prisoners. Si Senator Amy Marcos nagpahayag ng suporta sa mga magsasaka sa pagtitipon sa Quezon. Sa Maynila, kinilala ni Lisa Masa ang ambag ng kababaihan sa pagbabago ng lipunan. Si Representative Arlene Brosas idiniin ang pagpapalakas sa boses ng kababaihan. Sa Davao de Oro, inihayag ni Manny Pacquiao ang kahalagahan ng pagkakaisa para sa pagunlad. Sa Cavite, kinilala ni Ariel Querubin ang anyay kabayanihan ng security guards. Sa Antique, binigyan din ni Danilo Ramos ang pagpapalakas ng local rice industry. Pinahalagahan naman ni Ronel Arambulo ang mga mangingisda sa Panay Island. Si Congresswoman Franz Castro binigyan din ang kahalagahan ng kabataan ngayong eleksyon. Presyo ng bilihin ang tinalakay ni Senator Francis Tolentino sa mga tindera sa palengke sa Caloocan. Sa Palawan, nangako si Camille Villar ng dagdag suporta sa SK at liga ng mga barangay. Si Jerome Adonis nakiisa sa workers' protest para sa mga na-dismiss na miyembro ng Union. Aumento sa sahod at sapat na benepisyo ng barangay health workers ang pinaglaban ni Aline Andamo sa Iloilo. Si Abby Binay bumisita sa General Trias, Cavite kung saan sinalubong siya ng mga lokal na opisyal. Nag-motorcade rally si Senator Ramon Bong Revilla sa ilang bahagi sa Quezon. Sa Ortigas, nakiisa si Teddy Casino sa protesta para tutulan ng NLEX toll hike. Si Modi Floranda sinabing pasakit sa mga driver at commuter ang NLEX toll hike. Sinulong ni Senadora Pia Cayetano ang pagpapaunlad ng Cavite State University bilang Smart Campus. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Habang nananatili sa ospital, nagpadala ng audio message si Pope Francis para sa mga nagdarasal sa kanya. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño de acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Ipinarinig ang mensahe ni Pope Francis sa mga dumalo sa isang prayer service para sa kanya sa Vatican City. 3 linggo nang nasa ospital ang Santo Papa sa Rome, Italy dahil sa double pneumonia.
Ay sa Vatican, stable pa rin ang kondisyon ng Santo Papa. Hindi rin daw nagkaroon ng panibagong episode ng respiratory crisis si Pope Francis. Thank you, Lord, for my fourth life. Yan ang mensahe ni Kuya Kim Atienza matapos niyang maaksidente. Kwento ni Kuya Kim, pauwi siya galing trabaho, sakay ng motorsiklo nang biglang dumaan ang malaking aso. Tumilapon daw siya at napahiga sa kalsada. Tiyempo may napadaan daw na emergency medical service na rumisponde kay Kuya Kim kahit off-duty na siya. Dinala ang team sa ospital ang Kapuso host personality kung saan dumating na rin ang misis niyang si Feli at anak na si Eman. Okay na ngayon si Kuya Kim sa kabila ng kanyang rib injury. Thankful si Kuya Kim sa emergency team na tumulong sa kanya. We wish you the best, Kuya Kim, and get well soon. Pagaling ka kaagad, Kuya Kim. Eh, mga kapuso, ka-Vogue. As in, ka-Vogue? Kabog sa Vogue. So, ka-Vogue Philippines. Si Lilette Matias, attorney at law, star Joe Berry, na featured sa magazine. Diba? It's giving ang aura ni Joe. Suot ang brown gown with puff sleeves and jewelry sa March issue ng Vogue Philippines. Sa kanyang interview, nag-open up siya tungkol sa kanyang buhay at pagkawala ng kanyang ama, kapatid na lalaki at lolo. Pati na ang pagpasok niya sa showbiz. I-share niya rin kung paano hindi naaapektuhan ng kanyang pagiging little person ang mga role niya bilang strong woman. Sabi pa ni Joe, my difference is my strength. Congrats, Ate Joe! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.